Palang umaga po. Dinig po ba ako? Pa-sound check lang po. Palang umaga po sa bawat isa. Dinig po ba ako? Amen po. Amen po, Brother Joe. Sige po, tayo magpapaumpisa na po. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Bong ng DFC Ajman, UAE. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. 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 Bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, awitan po muna natin ang Panginoon. Tayo po muna maglambing sa ating Diyos na buhay. Sabayan niyo po ako kung alam niyo po yung kanta. Hallelujah. Sige po, umawit tayo sa ating Panginoon. sasamba, yes Lord, ng
Buong puso sa Kanya'y magpapasalamat, magtatapat sa Diyos na tumawag. Magtatapat sa Diyos na tumawag. Oh, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay, Panginoon, kayo po ay hindi nagtatangi. Tunay, O Diyos, na kayo ang Diyos na tapat at di nagbabago. Hallelujah. 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 Tunay, O Diyos, ang kabutihan nyo ay lubos-lubos sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. We will start the day, Panginoon, na magpupuri at sasambahin lamang po kayo, O God. Sa panahon, sa oras na ito, O God, we pray na samahan niyo po ang bawat isa, na kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng inyong salita, O God. Kayo lamang po ang manguna sa akin, kayo lamang po ang maglagay ng langis sa aking mga labi, O God, nang sa ganon, ang mga salita nyo lamang at ang inyong gusto lamang na sabihin ko ang aking mababanggit, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Kayo lamang maitaas, maihayag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Pagpalang umaga po muli sa bawat isa. Narito po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating pag-aaralan po ngayon sa araw na ito ay pakikipag-usap sa Diyos. Makikita po natin sa unang Juan 5:14, sa unang Juan 5:14, sabi po dito, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Tandaan po natin, mga kapatid, na sa paghingi po o sa paglapit po natin sa Panginoon, sa pakikipag-usap po natin sa Diyos, una po natin dapat tandaan ay hindi po yung kalooban natin. Minsan po kasi ang nangyayari, ang gusto po natin yung ipinipilit natin. Hindi man lang natin tinatanong ang Diyos kung ano ang gusto niya para sa atin. Nilikha po tayo ng Panginoon, ng Diyos, in His own image. Amen po. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang nais lamang po ng Diyos ay meron tayong personal na ugnayan sa Kanya o personal na relasyon sa Kanya. Hindi naman din hinihiling ng Diyos na lumago tayo sa ibang bersyon ng ating sarili para makalapit sa Kanya. Nandito kasi ang Diyos, kasama natin ang Diyos, at naririnig niya tayo kapag tayo ay nagsasalita o tayo ay nakikipag-usap sa Kanya. Tulad po ng ating inawit, ang Diyos po, mga kapatid, ay hindi nagtatangi. Hindi po siya namimili. Hindi po niya dinidifferentiate ang mga tao. Kapag tayo lumapit sa Kanya, kapag tayo nakikipag-usap sa Kanya, ganon po ka-just ang ating Diyos. Amen po. Ninanais po ng Diyos ang ating pakikipag-usap sa Kanya. Kung tutuusin nga po, hindi naman tulad po na nangyari nung unang panahon kay Moises, kay Abraham, nung kinakausap siya ng Diyos. Hindi naman po siguro tulad ng unang panahon na magkakaroon po sa harapan natin ng burning bush para lang mapansin natin ito at makuha yung atensyon natin, para tayo ay makipag-usap sa Diyos. Ang kailangan po kasi natin tanungin sa sarili natin, paano ba natin pwedeng pag-alabin yung pakikipag-usap natin sa Diyos? Mga kapatid, ito po ay alam naman po natin sa pamamagitan ng panalangin. Kung tutuusin, mga kapatid, ang ating pinag-uusapan ngayon, yung ating pakikipag-usap sa Diyos. Kasi alam naman natin kung paano na makipag-usap ang Diyos sa atin. May it be
pinapadaan niya sa sitwasyon na ating kinakaharapan, maybe sa mga tao na kanyang ginagamit, sa kanyang salita mismo, sa Biblia mismo. Makikita natin yung pakikipag-usap sa atin ng Diyos. Ngayon naman po, ang ating pinag-uusapan ay paano natin paano natin siya kakausapin din. Reciprocating conversation. Sa pamamagitan po ng panalangin o yung intimate na pakikipag-usap sa Diyos. Dahil po sa sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus, maaari na po tayong makipag-usap sa Diyos Ama dahil po sa Kanya. Ang panalangin po kasi ay nagtuturo sa atin kung paano makipag-usap sa Diyos. Kaparehas lang din po ito nung tinuruan tayo ng Diyos kung paano po tayo manalangin. Ang panalangin po kasi isang pagsamba rin sa Diyos, kung saan ipinapahayag po natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po yung paulit-ulit na mga panalangin, hindi po yung paulit-ulit na pagsusulat na kung ano-ano, na paulit-ulit lang na ating inuulit sa araw-araw na ating pakikipag-usap sa Kanya. Kundi, minsan po, binubuhos po natin yung puso natin sa pamamagitan ng awit. Tsaka yung spontaneous na pakikipag-usap sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating Ama, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ay hindi po nakatuon sa nilalaman po ng ating panalangin. Kasi alam niya na po ang ating panalangin. Kundi yung puso po talaga natin, kung nasaan yung puso natin. Doon po nakasentro, doon po nakatingin ang Diyos natin. Amen po. Tulad nga po, kasi po kung tutuusin, hindi po natin alam ang sasabihin natin sa Diyos. Sabi nga po sa Romans 8:26-27, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng daing na hindi natin kayang sabihin. At anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin ito. Sa lahat po ng ating panalangin, sa lahat po ng ating pakikipag-usap sa Diyos, tandaan po natin mga kapatid, ang hilingin lang talaga po natin ay yung kalooban ng Diyos. Paulit-ulit po nating maririnig ngayong umaga ito, yung kalooban lang ng Diyos. Yung kalooban lang ng Diyos. Meron tayong gusto, meron tayong gustong mangyari, meron tayong gustong ipilit, pero mga kapatid, sa panahon ngayon, it's not about us. It's not about what we want. It's about what God wants. Yun po ang dapat po natin bigyan ng pansin. Sabi nga po sa Mateo 6:9, kung matatandaan po natin, alam naman po natin ito, sa Mateo 6:9-13, tinuruan tayo ng Panginoon paano manalangin. Yung Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao, naway magsimula ng iyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas, sapagkat kayo ang hari na makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailan. Mga kapatid, ito po yung itinuro sa atin ng Diyos na nasa Bible. It doesn't mean mga kapatid na kailangan natin itong paulit-ulit lang po. Ito po yung guide natin kung paano po tayo manalangin sa Diyos, manalangin sa Ama. Itinuro sa atin ng Panginoong Hesus kung paano tayo manalangin sa ating Ama. Ang pananalangin sa ating Ama at pakikipag-usap sa Diyos bilang ating Ama. Hindi lang dahil alam natin na nandyan siya, kundi panalangin bilang isang Ama ang ating Diyos na buhay. Amen po.
dito rin po sa ating binasa sa kanina, ito rin po ay nagpapakita ng kabanalan ng Diyos. Kung gaano siya kabanal, kung paano natin siyang tingnan na as banal, paano nating ituring ang Diyos na banal. Pinapaalala sa atin na ito ay mahalaga upang makaramdam tayo ng paggalang sa Diyos. Isa rin po iyon, paggalang sa Diyos. Kung tutuusin nga mga kapatid sa Marcos 1:24, makikita natin na kahit si Satanas alam niyang banal ang Diyos. Sabi po sa Marcos 1:24, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Kahit si Satanas, mga kapatid, alam na banal ang Diyos. Amen po. Marami po tayong Bible warriors na mababasa po sa Biblia. Nananalangin po sila hindi para sa kanilang sarili, kundi ang panalangin po nila ay yung kalooban ng Diyos ang mangyari. Tulad na lamang po kung mababasa po natin sa Kawikaan 1:7, sabi po ni Haring Solomon, dito po makikita po natin, ang sabi niya po, ang ugat ng lahat ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon. Ang lahat daw po ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon. Ang tunay na panalangin ay nagsisimula sa isang pusong may paggalang sa Diyos. Mga kapatid, tulad na lamang po pag tayo po ay nakikipag-usap sa ating mga magulang, hindi naman po natin silang pwedeng kausapin bilang parang yung kaibigan lang natin. Kailangan po na may respeto. Kailangan po na meron po tayo, may distinction pa rin po. Dapat nating gawin. Kailangan yung tunay po na panalangin ay nagsisimula sa isang pusong may paggalang. Kanino po? Sa Diyos. Sinasaliksik ng banal na Espiritu ang ating puso at alam ang mga intensyon at motivation natin. Ang regular na pagdilig sa ating puso ng salita ng Diyos ay nagpapatibay ng tunay na panalangin. Kapag tayo po ay patuloy, tulad po ng ating ginagawa ngayon, tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Habang tayo nag-aaral ng araw-araw, mga kapatid, regular po yung ating pagdidilig ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Ito po ang nagpapatibay ng tunay na panalangin. Kapag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, meron na po tayong yung confidence po natin na lumapit at makipag-usap sa Kanya ay tumataas. Amen po. Kung makikita rin po natin, kung maalala po natin dito na yung Panginoon mismo nanalangin sa Ama na kung pwede tanggalin daw yung kanyang nararamdaman, yung malapit na po siyang ipako sa krus o malapit na po siyang dakpin. Pero anong sabi ng Panginoon? But your will be done. Amen po. Hallelujah. Puri ng ating Diyos. Meron po tayong tatlong pamamaraan para po tayo ay makalapit sa Diyos. Isa po ay pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa po ay pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsusulat. At pangatlo po ay yung spontaneous. Yung tipong kahit busy tayo sa trabaho, kahit may ginagawa tayo, kinakausap natin ang Diyos. Kung natatandaan po natin yung ating panalangin ay para po tayo hindi malito, ang ginagawa po natin, meron po tayong acronym na ginagawa, yung ACTS. Yung ACTS po, yung adoration, confession, thanksgiving, at supplication po. Yung pagsamba po kasi natin sa Panginoon, yun po yung nagtutuwid sa ating mga puso. Na nagbibigay po ng papuri sa Diyos kung sino po talaga siya sa buhay natin. Ang pagtatapat ay nagpapahayag kung ano ang nagawa ni Kristo. Pag nagtatapat tayo sa Diyos, if we are confessing to God, ito po yung nagpapahayag po
kung ano ang nagawa sa atin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kaligtasan at ating mga pinagtatapat sa Kanya na kasalanan ay pinapatawad ng Diyos. Ito po ay makikita natin sa unang 1:19. 1 John 1:9. Amen po. Yung thanksgiving naman po yung pasasalamat. Ito po ay nag-uudyok sa ating mga puso patungo sa estado ng pasasalamat. Habang lumalago tayo kasama ni Kristo, kahit po tayo nakakaranas ng mga pagsubok, nagsisimula po tayong mapunta doon po sa state na tayo po ay napapalapit sa Diyos. Yung supplication naman po, pagsusumamo, ay kumakatawan po ito sa ating mga kahilingan sa panalangin para sa tulong, pagpapagaling, pagpapala at higit pa. Kung makikita nga po natin, basahin nga po natin yung 1 John 1:9, sabi po dito, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid ang Diyos. Pangalawa po, yung pakikipag-usap natin sa pamamagitan po ng pagsusulat. Ganon din naman po. Acts pa rin po yung ginagamit natin. Pero dito po, ang nangyayari po ay isinusulat po natin kung ano yung gusto nating sabihin sa Diyos. It will be spontaneous pa rin po kasi ang mangyayari po ay kung meron tayong gustong sabihin sa Diyos, isinusulat po natin agad. Tapos kung meron naman po tayong maisip, isinusulat po natin sa Diyos. Isinusulat po natin sa ating journal. Yun po yung one way para makipag-usap tayo. Kasi hindi naman po lahat ay yung gifted po talaga na magsalita. Meron po magaling magsalita, meron po magaling magsulat. So, ganun din po ang ginagawa. Kung minsan po kasi yung isip ay nawawala, pero pag nakaka-focus po ulit sa kahilingan sa Diyos o pakikipag-usap sa Diyos, isinusulat po ito. Kasi minsan po yung mga tao, alam naman po natin, meron pong mga nakakalimot din po sila minsan. Mabilis pong makalimot, kaya isinusulat po. At ano po yung isa, yung panghuli po ay yung pakikipag-usap sa Diyos, yung sa spontaneous na prayer, na pakikipag-usap. Ito man po ay tayo po ay nagmamaneho, tayo po ay nasa paaralan, tayo po ay nasa trabaho. It only reminds us, mga kapatid, na kahit nasaan po tayo, pwede po natin kausapin ang Diyos. Kahit nasaan po tayo, kaya po natin kausapin ang Diyos. Kahit saan po tayo, binigyan na po tayo ng kakayahan ng Panginoong Hesus na makalapit sa Ama. Tulad din po sa ating mga magulang, sa ating mga ama, anytime po, open po sila na pakinggan tayo. Open po sila na sabihin po natin yung kahilingan natin sa Kanya. Kung kaya po natin ito gawin sa ating Ama na kasama natin ngayon, bakit hindi po natin kayang gawin ito sa ating Ama na buhay magpakailanman? Makikinig sa atin yung Ama natin nasa langit. Yun nga lang po, wag po talaga nating ipilit yung hindi naman po talaga kalooban ng Panginoon. Amen po. Kung makikita din po natin, pwede din po nating kausapin ang Diyos o nakikipag-usap din sa atin ang Diyos sa panalangin. Kung makikita po natin sa Gawa 2:17, ang sabi dito, sinabi ng Diyos, sa mga huling araw ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Mga kapatid, ito po ang minsan nagiging problema po sa ibang mga mananampalataya dahil po, bakit po? Kinakahon po natin yung kapangyarihan ng Diyos.
kakausapin lang tayo ng Diyos sa pamamagitan nito, sa pamamagitan nito, sa pamamagitan nito. Mali po. Mga kapatid, kahit kailan, kahit saan, pag ginusto ng Panginoon, pag ginusto ng Diyos Ama, kakausapin niya tayo. Makikipag-usap siya sa atin. Yun po kasi minsan ang nangyayari ay, hindi, dito lang. Ito lang talaga yun. Ito lang talaga. Hindi po. Huwag po nating i-limit yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po. Marami rin pong mga pangyayari sa Biblia na makikita natin na ang Diyos mismo ay nagpakita sa panaginip o kinausap sa panaginip. Kung makikita po natin sa Gawa 2:13, ang sabi dito, nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, bumangon ka at dalhin ang mga bata at kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo. Dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin. Ang panaginip po ay simpleng pangitain sa gabi o sa gabi na nararanasan natin sa gabi man o araw. Ang mga pangitain ay isang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Ipinapaalala sa atin sa Job 33:14-18, dito na po tayo magtatapos. Ang totoo palaging nagsasalita ang Diyos. Kaya lang hindi nakikinig ang mga tao. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain habang ang tao ay natutulog ng mahimbing sa gabi. 16. Bumubulong siya sa mga tainga nila para magbigay ng babala at ito ang nakapagpatakot sa kanila. 17. Ginagawa niya ito para pigilan sila sa paggawa ng kasalanan at pagmamataas at para mailigtas sila sa kamatayan. Amen. Gumagawa ang Diyos, kumikilos ang Diyos. Kinakausap tayo ng Diyos para ano mga kapatid, kapakanan pa rin po natin. Ano po sabi? Para pigilan sila sa paggawa ng kasalanan at pagmamataas at para mailigtas sila sa kamatayan. Oh, hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Minsan mga kapatid, ang Diyos na po ang gumagawa ng paraan para tayo kausapin, pero tayo po ay nagbingi-bingihan pa rin po. Pag tayo humiling sa Diyos, pag tayo ay kinausap natin ang ating Diyos Ama, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sign. Bigyan niyo po ako ng sign. Panginoon, ito na po ba yung hinihiling ko sa inyo? Mga kapatid, kailangan po nating magtiwala sa Diyos. We should not question Him. Hindi natin dapat questionin ang Diyos. Humingi ka ng sign, ibinigay yung sign, tapos tatanungin pa natin ulit, Diyos Ama, ito na po ba yun? Mga kapatid, ang Diyos po natin, tandaan po natin, ay makapangyarihan sa lahat. Isa na lang po, wag po tayong masyadong, pag tayo nakikipag-usap sa Diyos, wag po tayong masyadong mayabang. Mayabang in a sense, mga kapatid, na hindi po natin alam yung kinabukasan. Marami pong mga Kristiyano ang nahuhulog sa patibong na ito ng kaaway. Bakit po? Nagiging mayabang tayo na hindi natin alam sa pakikipag-usap natin sa Diyos. Kapag sinabihan tayo ng Diyos, mga kapatid, anak, kailangan mong pumunta sa lugar na ito at ipangaral ang aking salita. Ano sinasabi natin? Panginoon, Ama, next week na lang po. Kasi busy pa ako ngayon. Anak, kailangan mo ng kailangan tinatawag na kita para maging worker sa isang church. Ano sasabihin natin? Ay, Panginoon, next year na lang po kasi busy pa rin po ako ngayon. Mga kapatid, ito po tandaan natin. Kapag tayo kinakausap ng Diyos at kinakausap natin ang Diyos, hindi po natin namamalaya na nagyayabang po tayo. Bakit po? Hindi po natin alam na kung aabot pa po tayo ng next week. Kung ano yung kaya nating sabihin sa Diyos, kung ano yung gusto nating mga topic na pag-usapan sa Diyos, sabihin na natin sa Diyos. Hindi po natin pwedeng ipagpabukas
kasi hindi po natin alam kung aabot pa po tayo ng bukas. Alalahanin po natin ito na ang Diyos po ay nandiyan lamang, nasa tabi natin, kaya wag po natin siyang dedmahin. We have to find time. Hindi po kapag yung mga pastor po natin ay sinasabihan tayo na, oh brother, sister, punta muna tayo sa ganito, tayo ay humayo. Ay pastor, next week na lang po, bukas na lang po ako sasama. Mga kapatid, tandaan po natin na hindi si pastor ang ating tinanggihan, kundi ang Diyos. So purihin ang Panginoon sa umagang ito. Ang mensahe ng Diyos sa atin ay we have to kailangan po natin pagtibayin, kailangan po natin pag-alabin yung ating communication or ugnayan sa Diyos. Kailangan po natin siyang kausapin ng kausapin. Hindi po kung gusto lang po natin siyang kausapin. Amen po. Tandaan po natin mga kapatid, kasama natin ang Diyos sa araw-araw. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, purihin ka o Diyos. Salamat o Diyos sa inyong mga salita. Salamat o Diyos sa mensahe ninyo sa araw na ito. Tunay Panginoon na kayo'y kasama lang namin araw-araw Panginoon. Kahit kami natutulog, hindi niyo po kami iniwan o Diyos. Patuloy lamang po ng iyong kalooban ang mangyari sa buhay po ng bawat isa, sa mga kapatid po naming nanonood at sa mga manonood pa po. Kalooban niyo lamang po ang masunod o God. Tulungan niyo po kami at turuan niyo po kami o Diyos na makalapit palalo sa inyo, na makabigay pa ng mas maraming oras sa inyo o God. In spite po sa busy schedules namin Panginoon sa pagtatrabaho, sa pag-aaral o God, bigyan niyo po kami ng ample time, enough time Panginoon, na makausap namin kayo. Hipuin niyo nga po ang aming mga puso o God, nang aming maintindihan ang aming pagyayabang minsan o God sa inyo. Tulungan niyo po kami at turuan Panginoon na magpakumbaba sa inyo, sa inyong kapangyarihan, sa inyong kaluwalhatian, sa inyong kadakilaan Panginoon. Sa araw na to o Diyos, ang inyong mga salita ang aming bitbit sa aming pagpunta sa mga trabaho namin, sa pagpunta sa eskwelahan, sa anuman pong gagawin namin, ang inyong salita ang aming bitbit. Kaya naman o Diyos, patuloy niyo po kaming kausapin, patuloy niyo po kaming pagbuklurin, patuloy niyo pong buksan ang aming puso at ang aming isipan sa mga gusto ninyong mangyari sa aming buhay. O God, let your will be done. It's not all about us anymore, Panginoon, kundi it's all about you. Nawa o Diyos, sa araw na ito ay bigyan niyo po kami ng kapayapaan, bigyan niyo po kami ng kalakasan, O God. Bigyan niyo po kami ng willingness, Panginoon, na magpatuloy sa inyong katwiran lamang. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. To God be all the glory po. Napagpalang araw po sa bawat isa.